Problemado ang isang pamilya na dumulog sa aming tanggapan dahil inaangkin ng iba ang bahay na pinasanla-tira sa kanila. Agad tumugon ang inyong Kapuso Action Man. Halos kalahating milyong piso ang ibinayad ng pamilya ng nagrereklamong itago natin sa pangalang Jose, kapalit ng bahay na isinanla sa kanila ng nagpakilalang si Donna, di niya rin tunay na pangalan. Sa kanilang kasunduang sanla-tira simula Pebrero 2023, pinapayagan sila ni Jose na tumira sa isinanlang bahay sa loob ng 20 taon nang walang upa. Hanggang sa maibalik ni Donna ang halos kalahating milyong pisong pantubos sa bahay sa Pebrero 2025. Dahil hindi kay Donna nakapangalan ng bahay, kailangang may maibigay siyang kopya ng Special Power of Attorney mula sa may-ari na nagpapahintulot sa kanyang isanla ang property sa ibang tao. Akala namin okay kasi pinsan po niya yung may-ari. Yung SPA na lang po yung problema dahil hindi daw po nakapangalan sa kanya yung bahay. To be follow up lang daw po. Ang problema, may ibang tao na umanong umaangkin sa bahay at nagpapaalis kina Jose. Ako na lang din po yung umabol sa SPA. Kaso hanggang ngayon wala pa rin po. Tapos si bilang lumitaw, naka-SPA din po. Sa kabila nito, naninindigan si Jose na hindi aalis sa isinanlang bahay hanggat hindi na ibabalik ang perang ibinayad nila. Nangingi po sana ako ng tulong dahil dito po kasi naiipit na po kami dito sa sanla-tira na nakuha namin. Mangingi po kami ng advice sa inyo po. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa isang abogado. Generally, ang sanla-tira ay pinapayagan naman ng ating batas. Dito sa kaso ng ating complainant, dahil ang property ay isinanla sa kanya without any authority, lumalabas na hindi siya yung rightful owner ng property. And therefore, hindi niya pwedeng basta-basta ito isanla nang walang kapahintulutan ng may-ari ng lupa. Dahil ito'y walang SPA, lumalabas na walang bisa yung pagkakasanla sa kanya. Pero kahit walang bisa ang naging pagsanla, hindi raw pwedeng palisin sa property sina Jose dahil kailangang may sunding proseso. Bagamat merong lumalapit sa kanya ngayon na merong SPA, dapat ito'y ipakita niya, i-validate ito kung ito'y totoo, at hindi naman din kahit na meron siyang SPA, hindi naman agad-agad na pwede siyang mapaalis sa inuokupahan niyang property. Without any court order, hindi mo pwedeng basta-basta ipa-vacate yung taong pinagsanlaan. Otherwise, kung gagawin mo yun extrajudicially, pwede ka naman makasuhan ng grave coercion. Maaari rin daw makasuhan ang nagsanla ng bahay. Kung merong panloloko dito, pwede na lang sampahan ng estafa yung nagsanla sa kanila. Ayon sa abogado ng nagpakilalang bagong may-ari ng bahay na si Attorney Maridel Ramos, hindi raw alam ng tunay na may-ari ng property ang nangyaring transaksyon sa pagitan ni Donna at ang pamilya ni Jose. Pinoproseso na rin nila ang eviction. Sinubukan namin kunin ang panig ni Donna pero wala pa siyang tugon sa aming mga tawag at text. Doble ingat po sa pagpasok sa ganitong klase ng transaksyon. Ugaliing sumangguni sa abogado o sa mga kinaukulan para hindi po madehado. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kasunod ng pagpanaw ng isang dalagita dahil sa rabies sa Tondo, nababahala ang veterinaryo ng Maynila sa epekto umano ng kakulangan ng bakuna kontra rabies. Kulang umano ang pondo para dyan. Nakatutok si Maki Pulido. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Walang nagawa ang ina ni Jamaica kundi paulit-ulit niyang ipaunawa sa anak na kinailangang igapos nang magsimulang lumalang epekto ng rabies sa kanya. Dahil lang dyan kung kaya na lamang nakagat si Jamaica ng aso, 2 buwan na ang nakaraan. Isa lang siya sa 8 kinagat umano ng aso sa kanilang lugar sa Tondo, Maynila at siya lang ang humantong sa ganito dahil nakapagpabakunang iba pa. Pumanaw ang 13 anyos na si Jamaica 12 oras mula nang siya'y ipasok sa ospital. Pero bago pa ang insidenteng yan, may pumanaw na rin sa Maynila noong August 2023 matapos kagatin ng aso. Maaring naiwasan daw sana ang mga ito ayon sa veterinaryo ng Manila City Hall kung wala silang shortage ng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Yes. Opo. Dati naman po kasi nagsisiro cases kami dito.
talagang intensive po talaga yung vaccination namin noon. Kung noong 2021, mahigit 70,000 aso ang nababakunahan sa Maynila sa loob ng isang taon, pagpasok ng 2022, 30,000 na lang. Pagpatak ng 2023, mula 0 cases, nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies sa Maynila. Noong hindi pa binababa yung Mandanas Law, nakakakuha kami ng counterpart sa Bureau of Animal Industry. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Sa Anti-Rabies Act of 2007, nakasaad na bahagi sa responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado. Pero sabi ng animal rights group na PAWS, mismong pet owner may responsibilidad. Yung mga aso, hindi lang nasa loob ng bahay or bakuran, pinalalabas din sila. So, nagkakaroon tuloy ng rabies incident sa labas. Kadikit daw ng pagbabakuna, pinapayo ring ipakapon ang mga aso't pusa para bumaba rin ang bilang nila na karamihay napapabayaan sa kalsada. Sa Manila City lang, mahigit 50 asong kinuha sa kalsada ang isinasa ilalim sa euthanasia kada linggo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Proteksyon sa mga manggagawa ang isa sa mga kasunduang ipinagtibay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pinuno ng Qatar na bumisita sa Pilipinas. Malaking tulong lalo't mahigit 200,000 ang Pilipino sa Qatar. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang arrival honors kay Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang amir o leader ng bansang Qatar, sa Malacanang kaninang umaga. 2012 pa huling bumisita ang isang Qatari amir sa Pilipinas at una ito para kay Sheikh Tamim sa paanyaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa state visit, inaasahan mapagtitibay ang bilateral relations ng Pilipinas at Qatar na mahalaga lalo't may 270,000 Pilipino roon. With the Philippines and Qatar sharing 43 years of deep friendship and cooperation, I am certain that our discussions today will translate to stronger collaboration in common fields of interest. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Siyam na kasunduan ang pinagtibay ng dalawang lider, kabilang ang kasunduan para labanan ng human trafficking at labor protection. Pinirmahan din ang dokumento ng pagkilala sa Seafarer Certificate na inisyo ng ating Maritime Industry Authority at Ministry of Transport ng Qatar. Magtutulungan din ang bansa sa pagtugon sa climate change. May kasunduan din para sa kooperasyon sa sports programs at pagpapalakas ng koordinasyon para isulong ang kanilang turismo at negosyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinimula na ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo. Pero panghihinayang ng isang grupo, medyo huli na dahil kaunti ngayon ang palay. Nakatutok si Dano Tingkugo. Hetong isa sa mga araw na hinihintay ng mga magsasakang binibilan ng palay ng National Food Authority o NFA. Simula na kasi ngayon ang pagbili ng NFA sa presyong 17 hanggang 23 pesos kada kilo ng fresh palay at 23 hanggang 30 pesos sa clean and dry. Malayo yan sa dating bilihang 17 to 19 pesos kada kilo, 23 pesos sagad. Bago itong taas na to, 23 lang yung pinaka-maximum na pwede kami bumili. And ang going rate ng mga farm gate prices nasa 27, 26, so imposible kami makabili. Sa ngayon, may pang isang araw na buffer stock pa lang ang NFA. Sa bagong presyuhan, kaya nitong pumuno ng pang 9 na araw na buffer stock. It's nationwide na namimili tayo ngayon starting this week. We're hoping marami tayong mabibili this week. At kung meron pa, hanggang next week. Walang dudang magandang presyuhan. Pero medyo huli ayon sa isang grupo ng mga kooperatiba ng mga magsasaka dahil konti na lang ang palay ngayon. Tatapos na yung anihan. Marami sa mga traders nakalikom na yan ng mga maraming stocks. So ang question sa isip nila, tataasan ko pa ba yung presyo ko para makuha ko pa yung natitirang konti at makalaban ko ang NFA o medyo standby na lang muna ako. Total marami na akong stock. Baka pag bumili pa ako ng mas pataas ngayon,
tapos dumating later on yung mga murang imported, baka malugi pa ako. Aminado ang NFA na mas maganda nga sana kung mas maaga silang namili ng palay para mas maraming magsasaka ang pwedeng makinabang. Pero kinailangan ng panahon para ipaliwanag at aprubahan ng NFA Council ang hakbang. Better late than never, di ba? Ang atin is makahabol pa. Kami naman, dahil buffer stocking lang, once we reach the target buffer stock, stop na kami. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Emily Blunt at Ryan Gosling. Bigating Hollywood chikahan ang hatid natin tonight dahil na-interview sila ng GMA Integrated News for the first time. Para yan sa kanilang upcoming film na nakapagtala rin ng isang world record. Makichika kay Lin Ching. Ryan, how about you? What gives you the most? Pagdating sa asaran, hindi magpapahuli ang mag-co-stars ng pelikulang The Fall Guy na sina Ryan Gosling at Emily Blunt. Nakita ko mismo nang makausap ko sila sa Los Angeles, California. I want to know, when you first met each other, what were your first impressions of each other and how did that change through the course of doing The Fall Guy? I just thought this is not going to work. This is not going to work. And we were right. We were right. And like your first nothing instinct changed. is usually right. What, you mean he didn't sing the Ken song to you? No, and I begged. I did too many times. You were like, enough. So when he did it at the Oscars, everyone was like, oh my God. And I was like, oh. Isang stuntman ang role ni Ryan sa pelikula na nagpapakita sa panganib na sinusuong nila sa trabaho. Ayon sa direktor na si David Leitch. I really wanted them to see how much stunt performers love their job. We're taking these risks and we're designing all this big stuff. We're really down-to-earth, relatable people who just love movies. Let's go. The shot's gonna be epic. There really is. Nagpatotoo rito ang stuntman na si Logan Holiday na nakapagtala ng Guinness World Record for most canon roles in a film habang ginagawa ang The Fall Guy. Breaking the world record for canon roles was probably one of the biggest challenges that the stunt team had because we set the expectation so high. Hindi lang record-breaking ang The Fall Guy, nakakatawa at pasabog pa ang chemistry ng cast sa pelikula. Nasobrahan pa yata dahil pati mga anak ni Emily nagka-crush kay Ryan. You've mentioned your kids and you've said before that your kids are fans of Ryan. Have they met? Are die-hard fans. You don't understand. I was leaving them a little video yesterday and this one came in the background a bit and I said, can you say hi to them? And he goes, hi Violet, hi Hazel. And they were so giddy in the video they sent back. I think he's like their first crush. I think he's like, no, I think you and Taylor Swift are their first obsessions. They're Ken fans. No, they Not please. of me. If they met him, it would be just they'd be so nerdy. Like, At dahil may malaking eksenang kantahan sa pelikula, natanong ko si Emily kung nagkaraoke sila. Ryan ran. He just like vaporized as soon as the karaoke machine came out. He was like, I'm out of here. I tried to sing a song and they said, oh, you can't sing it. Somebody else already sang it. And then were you done? And I was like, so? And they said, karaoke etiquette. And this is It's a a rule in thing. karaoke. No, You it's a can't thing. do a song if someone else has sung it. No one wants to hear that twice. May sneak preview ang The Fall Guy sa April 26 at 27 at palabas ito nationwide sa May 1st. Para sa GMA Integrated News, Lin Ching, nakatutok 24 oras. Patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay ang isang 84 anyos na babae at kanyang apo. At live mula sa Caloocan, nakatutok si Salima Refran. Salima. Vicky, nagluluksa nga isang pamilya dito sa Caloocan City. Nasunugan na nga sila ng tirahan. Hindi pa nakaligtas sa apoy ang dalawa nilang mahal sa buhay. Tanghaling tapat ng mabalot ng usok ang kalsadang ito sa Barangay 27 Maypaho sa Caloocan dahil sa nasusunog na bahay. Umabot sa second alarm ang sunog at naapula matapos ang halos 2 oras. Nasawi ang isang babaeng 84 na taong gulang at kanyang 21 taong gulang na apo. Ayon sa BFP Caloocan, 9 ang napaulat na nasaktan, kabilang ang 3 fire volunteers at 1 tauhan ng BFP. Hindi rin bababa sa 10 alagang aso at pusa ang namatay sa sunog. Yung asawa ko, hindi lang ko napababa. Papatay niya yung switch, sumabog. Yun daw biyanan ko, ayaw daw lumabas.
Kaya hinihila nung anak kong babae, yung bunso. Ayaw siyang iwanan. Hinihila rin sila ng lalaki. Nung ayaw nila, umalis na yung lalaki. Kasi may paso na, malaki na ang apoy. Vicky, hanggang sa mga oras na ito, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection Caloocan ang sanhi ng apoy, maging ang halaga ng pinsala. Yan muna ang latest mula nga dito sa Caloocan City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Abiso sa mga motorista simula po Mayo 1, sarado sa mga sasakyan ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para po sa pagkukumpuni. Maliban na lamang sa mga bus na pinapayagan sa EDSA Carousel, ang alternatibong ruta na pwedeng daanan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa mga litratong ibinigay ng DPWH-NCR, makikita ang mga bitak sa EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Kailangan na itong kumpunihin para sa kaligtasan kaya isasara ang southbound lane ng flyover mula May 1 hanggang October 25, 2024. I-demolish natin yung taas, sir, tapos papalitan natin ng bago. May ilang bahagi ng kanang southbound lane ng flyover ang aayusin. Kaya mapapayagan pang dumaan ang mga bus ng EDSA Carousel sa ibabaw ng flyover. Sa ibaba naman, kahit madaraanan ng kaling nasa ibaba ng flyover, asahan mag-iimbudo sa dami ng sasakyan dumaraan rito. Kaya abiso ng MMDA, humanap na kayo ng ibang dadaanan. Huwag kayong magbuntunan, huwag kayong magsama-sama doon sa service road ng Kamuning. Para makaiwas kung galing sa bahagi ng Caloocan o Bulacan, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA. Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo. Malayo pa, kumanan na sila sa mga alternate routes. Ang ilang barangay sa alternatibong ruta na mga problema dahil sa mga obstruction sa kanilang mga kalye. Hihingi raw sila ng tulong sa MMDA para malinis ang mga ito. Yung mga nagtitinda ng mais, doon nagluluto, tapos yung mga tricycle, motor. Pag nagkaroon ng traffic, damay-damay na yan. Yung mga part na double parking po, yun ang mga pinaka-problema po natin. Isa itong Cambridge sa mga alternatibong ruta kapag isinara na yung EDSA Kamuning Flyover southbound. Ayon sa MMDA, babaklasin ang mga nakaharang sa daan at yung mga sasakyan na iligal na nakapark ay huhulihin. Dito, marami ang nakapark na motorsiklo, nasa gilid na mismo ng kalsada ang ibang bahay. Maraming tututol doon, lalo na yung mga naghahanap buhay. Pero walang magagawa dahil yun talaga ang rules nila. Magkusa ng mag-alis. Dahil soon, pag hindi sila nagkusang umalis, magkakaroon tayo ng clearing operations dyan. Tandaan natin, yung ticket natin ngayon ay 4,000 na, whether attended or unattended. Mananatili namang bukas ang northbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa mga nasirang pananim dulot ng tagtuyot, problema ngayon ng mga katutubong hanunuo mangyan sa Bulalakaw sa Oriental Mindoro yung pagkukunan ng panglamantian. Kaya sila naman ang hinatiran ng tulong sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Kung kailan anihan na, saka naman nanuyot ang mga pananim na saging na pangunahing ikinabubuhay ng mga katutubong hanunuo mangyan sa Barangay Benli, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Kaya naman si Inay, labis na nanghihinayang. Haros kami, walang-wala. Naiibsan kami ng tubig, naiibsan ng mga halaman na aming kakainin. Tila nakalbo naman ang mga pananim na saging ni Ulyon. Lahat na may butas ito po, puro saging ito. Hindi rin nakaligtas, pati ang mga tanim niyang niyog. Luging-luging na talaga kami sa ngayon. Kung makakain sa umaga, hapon uli ang kain. Kasi sa wala nga eh. Tinitis namin ang gutom. Kaya sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, para sa mga magsasaka na apektado ng El Nino, nagtungo tayo sa Barangay Benli para hatiran ng food packs at hygiene kit ang mga katutubo natin na nagmula pa sa mga malalayong sityo. Nagsagawa rin tayo ng feeding program sa 100 bata at binigyan sila ng vitamins. Habang tumatagal po, lalong nararamdaman ng ating mga kababayan
yung paghihirap, hindi lang po sa Patag, kundi sa kabundukan. Nung dumating yung GMA Kapuso Foundation, ramdam din namin yung saya at tuwa nila. Kauna-unahan po kayo na nakarating dito sa aming barangay. Kayo po ay hulog po ng langit sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, matataas na heat index na naman ang naitala ngayong araw. Wala ng trough ng low pressure area na nakakaapekto sa Mindanao, kaya mas ramdam ang init sa halos buong bansa. Dala po yan ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko. Pinakamainit kanina sa Puerto Princesa, Palawan na pumalo sa 46 degrees Celsius. 45 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes at Zamboanga City. Bukas, posibleng ganito rin katindi ang alinsangan. Base po sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa, 45 degrees Celsius sa Rojas Capiz at Zamboanga City. Hindi po nalalayo rito ang posibleng maramdaman ng mga taga-Dagupan, Pangasinan, pati sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, Giwan Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Cotabato City at Butuan City. Napakainit din po ng panahon sa Metro Manila, 41 hanggang 42 degrees Celsius sa Naiya, Pasay at Quezon City. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may ulan na sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at posibleng makaranas na rin ng ulan ang Mindoro Provinces, Bicol Region, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Panay Island, Negros at Samar Provinces. Magiging mas maulan na rin sa Mindanao. Malalakas po ang mga pag-ulan lalo na po sa Davao Region at Soc-Sargen, kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. Maging handa rin po ang mga taga Metro Manila dahil may tsansa po ng ulan o thunderstorms sa hapon o gabi.